bacteria, viruses, at saka fungi. So, sila ay mga microbes. Okay? So, this is about microbiology. So, ano po ba ang microbiology? The study of microscopic organisms such as bacteria, viruses, archaea, fungi, and protozoa. This discipline includes fundamental research on the biochemistry, physiology, cell biology, ecology, evolution, and clinical aspects of microorganisms, including the host response to these agents. And microorganisms or microbes are tiny living things that are found all around us and are too small to be seen by the naked eye. The most common types are bacteria, viruses, and fungi. There are also microbes called protozoa. These are tiny living things that are responsible for diseases such as toxoplasmosis and malaria. In this lesson, we will focus on bacteria and virus only. Naglagay lang po ako ng ilang piraso about fungi. So microbiology class is the study of microorganisms or tinatawag po nating microbes. This is a diverse group of generally simple na mga life forms that include yun nga pong viruses, archaea, fungi, and protozoa. So the field is concerned with the structure, ano po yung function ng mga ito, yung classification ng mga organisms na ito, and with ways of both exploiting and controlling their activities. So microbiology is a biological science involved with the study again of microscopic organisms. So ang microbiology is made up of several subdisciplines including bacteriology, study of bacteria. Meron din po tayong study of fungi, mycology, phycology for the study of algae, parasitology, study of parasites, virology, study of viruses, and kung paano sila nagfa-function sa loob ng cells. So these broad areas encompass the a number of specific fields. So these fields include immunology, study of the immune system at kung paano nagwo-work ito, kung paano pinoprotektahan ng immune system tayo from harmful organisms and harmful substances produced by microbiology or microbes. So let us start with bacteria. So they are single-celled organism. May mga bacteria na kailangan ng oxygen para sila ay patuloy na mabuhay. Meron din naman na nabubuhay kahit walang oxygen. Some love heat, mas mabilis silang mag-mutate, dumami kapag mainit yung panahon. O kaya sa mga moist na lugar. Meron din naman na preferred nila yung cold environment. Kunwari sa pagkain, hindi porket ni-ref mo, ay hindi na siya mapapanis or hindi na siya masisira kasi malamig. Maari na mayroon pa ring bacteria na mabuo doon sa pagkain na yon, lalo na kung siya ay malamig. Kaya may expiration pa din siya kahit siya ay frozen or lagi siyang nasa malamig na lugar. Meron naman na mas mabilis nga po kapag mainit naman yung temperature. So well-known examples of bacteria include Salmonella and Staphylococcus bacteria. So marami dito mga terms na medyo challenging bigkasin. Parang nagtatang twister. Okay, so Salmonella. Ito ay malimit na nating naririnig. And saan natin kalimitan nakakukuha yung Salmonella class? Familiar naman kayo sa Salmonella, di ba? Narinig niyo na po ba yung Salmonella? Miss Satsaluce? Saan natin nakukuha malimit yung Salmonella? Sa pagkain. Sa pagkain. Sa pagkain, contaminated po na water, na yung mga pregnant not now women, sila ay pinagbabawalan ng OB nila na kumain ng mga raw na pagkain. Kunwari yung mga steak na dito, hindi well done, yung mga salami, yung mga sushi
na may raw na na tawag dito, meat ng fish. Kasi yung mga raw din po na pagkain ay maaari na pagmulan ng salmonella. Pero para maiwasan naman yung mga ganitong klase, kunwari yan sa pagkain sa mga restaurant, may mga, sinusunod naman na color coding sa chopping board, kung familiar po kayo dun. Yung mga chef, may color coding po yung mga chopping board nila. For example, yung color red na chopping board ay para sa mga raw na meat. Ano yung mga, pork ganyan, yung beef dun nila lahat sinagayat. Yung namang blue na chopping board ay para sa mga, ah, ayan, they use a blue chopping board for raw fish. Yun mga galing sa dagat na, klase ng pagkain, yung mga shrimp ganyan, lahat sa color blue, nila na chopping board ginagayat. Yung color white naman para sa mga dairy products, sa mga bread. So, may mga gano'n po sila color coding sa chopping board para maiwasan na ma-contaminate, maghalo-halo na yung ano nung mga raw at saka cook na pagkain. Kasi dun nga po nakukuha yung salmonella, mga contaminated na tawag dito, contaminated po na water and food. Kaso, some people po na meron ng salmonella or salmonella infection, ang tawag po din sa salmonella infection ay salmonellosis, okey, salmonellosis or salmonella infection. Yung ilan po walang symptoms. Pero most people po develop diarrhea, fever, stomach, cramps, abdominal cramps within 8 to 72 hours after exposure. So yun, mahaba pa ring oras yung dumadaan, lumilipas bago mo malaman na contaminated yung nakain na pagkain. And most healthy people ay nakaka-recover din naman po mula dito within a few, days or weeks, ano, without, specific treatment. But I'm so sorry. In some cases, diarrhea siyempre can cause severe dehydration and, magre-require siya ng prompt, na medical attention. Meron ding mga life-threatening po na complications na maaring mag-develop kung itong infection po na ito, yang salmonella infection, ay mas lalong kakalat pa sa ating intestines. Kasi yan po ay tumitira sa intestines nating mga tao. Ano, pati po ng mga hayop nagkakaroon din po sila niyan, possible na makuha din po nila yung salmonella. Yun po ay yun na 'pag lalo siyang kumalat sa ating intestine at napabayaan, 'di natin ginamot, ay 'di maaari pong magkaroon ng, life-threatening complications. And the risk of, getting salmonella infection is higher with travel to countries without clean drinking water and proper sewage disposal. No, kaya dapat hindi lalo na kung baguhan tayo sa isang lugar, hindi tayo basta-basta umiinom ng tubig na galing, sa tap or yung tap water kasi hindi natin sure kung saan, nanggaling yung tubig na yon. Safe na yung bumili ka ng bottled water. Kasi maaring contaminated yung ating mainom. Another naman po is itong Staphylococcus bacteria or ang tawag po dito ay staph infection. Yun po yung nakukuha natin dahil dito sa Staphylococcus bacteria. And ano po ba yung staph infection? So ito pong type na ito ng germs or bacteria ay commonly nakikita on the skin or in the nose of many healthy people. So, most of the time, ito pong bacteria na ito ay nagko-cause ng parang no problem or cause relatively minor sa ating skin, minor lang na skin infections. But staph infection can turn deadly if yun pong bacteria ay nag-invade na deeper sa atin pong katawan.
nakapasok siya kunwari nasa labas lang naman siya ng skin mo, so walang problema. Pero paano kung meron kang maliit na sugat diyan, na dun dumaan, dun nakapasok etong Staphylococcus, bacteria. And then mag-e-enter na siya sa iyong bloodstream, sa atin pong joints, sa ating bones, sa lungs at puwede po siyang makarating sa heart since siya nga po ay nasa sa atin ng dugo. So, yung growing number po nitong, bacteria na ito ay di maaring mag-develop din ng life-threatening na staph infection. Yung treatment niya usually involves, antibiotic siyempre at saka po yung paglinis ng infected area. However, yung ilan pong staph infections no longer, respond or nagiging resistant po sila dun sa mga common na antibiotics. So, kapag naging antibiotic resistant, ito pong Staphylococcus bacteria na ito, so kinakailangan na yung mga healthcare providers po natin, yung doctor, ay magbigay sa'tin ng ibang antibiotics that can cause more side effects. Siyempre ibig sabihin mas malakas, mas strong na klase ng antibiotics. Eh, alam naman natin na pag-inom ng gamot, maaring magamot niya yung mismong sakit mo, pero may negative din siya na effect dun po sa ibang parte ng ating, katawan. So yun, kailangan talaga maging maingat, tayo siyempre. Next, bacterial nomenclature. Ano naman po yung bacterial nomenclature or nomenclature of bacteria? Nomenclature of bacteria refers to the naming, yung pagpapangalan po sa mga bacteria and other organisms na according doon sa binomial system. 'Pag sinabing binomial ay dalawa, so a species named name should have two parts. Base nga po dun sa binomial system. Kaya mapapansin niyo lahat 'yan, mga pangalan ng bacteria meron siyang dalawang pangalan. Una, yung generic name niya, pangalawa yung specific epithet niya. So, eto pong combination na ito ay nagre-represent ng pangalan ng isang species and siyempre it should be unique in the nomenclature system. So, bacteria are classified also into groups, diba? According sa kanila pong mga basic shapes. So, meron tayong spherical, rod shape, at saka spiral shape. So, para po sa spherical, bacteria shape bacteria shaped like a ball are called cocci. And a single bacterium is a coccus. Examples include the Streptococcus group, responsible for strep throat. Ang strep throat po is a disease na nagko-cause ng sore throat. Okay, yun po yung strep throat po ang nagko-cause ng sore throat. Ako po ay, prone sa sore throat. 'Pag ako ay medyo matagal na malakas ang boses, ganyan, dire-diretso ta's napagod, tapos ay yung ginabi sa labas tapos walang walang sombrero or basta nalamigan, parang nahamugan, naku, kinabukasan masakit na ang aking, lalamunan. Nagkaka-sore throat na po agad ako kapag gayon. Tapos ay 'di na ako pinapatulog ng sore throat kahit pa pagsabay-sabayin ko na yung isang buong laman ng Strepsils, wala ang aking sore throat. Ayun, pero never pa naman ako umabot sa sobrang lala na kailangan ko ng magpa-hospital. Hindi lang talaga ako makatulog sa sobrang kate, tapos kapag umubo ka para siyang parang bine-bleed yung ganito mo, gumuguhit siya sa lalamunan. Sobrang hirap magkaroon ng sore throat. So yun, eto pong infection na ito yung klase ng infection, ang bacteria ay tinatawag na,
Streptococcus. At ang strep throat is very common bacteria na ang strep throat ay very common po siya na bacteria na nagko-cause nga ng sore throat. And because strep throat can occasionally lead to fever, ay di antibiotics din po yung ibinibigay ng doctors. Next, ito yung itsura ng spherical na shape po ng bacteria under the microscope. And yung mga black and white under the microscope po yan. Next is the rod shape. So these are common as bacilli, singular bacillus. Some rod-shaped bacteria are curved, and these are known as vibrio. Examples of rod-shaped bacteria include Bacillus anthracis or B. anthracis or anthrax. Anthrax is a rare na condition pero siya po ay serious na sakit. Because by the spore-forming bacterium, ang Bacillus anthracis po, uh, bacterium, itong Bacillus anthracis at ang anthrax, yun nga pong sakit, mainly ang naaapektuhan niya po is yung mga livestock natin. Ang mga tao, maari siyang ma-infect through direct or indirect contact sa mga may sakit po na animals. Okay, so yung anthrax commonly sa animals siya tumatama at dun nakukuha ng mga tao. Next is the spiral shape. So these are known as Spiralia, singular Spirillus. If their coil is very tight, they are known as Spiriocchitis, leptospirosis, Lyme disease, and syphilis are caused by bacteria of this shape. Leptospirosis, familiar naman na tayo sa leptospirosis. Tsaka later, mention din about sa leptospirosis. Ang Lyme disease naman po, ito yung klase ng bacterial infection na kumakalat sa mga tao through the bite of black-ledged tick or yung mga garapata. Typically, yung symptoms po ay nilalagnat, headache, fatigue, and parang skin rash na ang tawag po nila dun ay erythema migrans. So, if left untreated, yung infection po can spread sa ating mga joints, sa ating puso, at sa ating nervous system. So, maaari din siyang mag-cause ng death. Okay, Lyme disease, bacterial infection na kumakalat sa mga tao through the bite of black-ledged tick or garapata. Ang syphilis later madi-discuss din po natin 'yan. Ito pa yung ibang types ng mga bacteria at makikita niyo diyan na talagang dalawa yung pangalan nila. Okay, so kahit pa sila ay sobrang liliit lang at sa microscope lang natin nakikita, meron pa rin silang iba't ibang parts. Una is pilus or pilia, or yeah, ang pilus, yan po yung hair-like na yan na nasa sa outer layer nung pong, structure ng isang bacteria. So, ang pilus po is a Latin word for hair. So, ito yung hair-like na structure na nakikita natin sa labas po or sa surface ng isang bacteria. Puwede din po siyang tawagan, yung ibang account ang nakalagay po is Fimbria or Fimbriae. Yun kasing Fimbria or Fimbriae, bukod dun sa isa siya sa mga parte ng katawan ng tao, eh, siya din po ay Latin word for thread or fiber. So, siya ay mukhang thread, mukhang fiber, so Fimbriae or Pilus or Fimbriae, iisa lang po yun. Next is capsule. So, yan yung color green. Diyan nakakapit itong Pilus. Yan yung pinaka-outer cover ng isa pong bacteria. Under ng capsule, meron po tayong cell wall. And then, plasma membrane, color yellow. Nucleoid, DNA, yan po yung DNA ng isang bacteria.
Yan yang, parang buhok-buhok na ito na nasa sa loob noon pong isang bakterya. And cytoplasm, ang cytoplasm po yun yung parang gelatinous na liquid po na nasa sa loob ng isang cell. Okey, so hindi siya makikita, parang color siyempre parang white white po yun na gelatinous nga po yung kanyang itsura, texture na liquid. Tapos diyan palutang-lutang eto pong nucleoid at saka yung ribosomes. Ribosomes yan pong maliliit na tuldok-tuldok. Tapos flagellum, eto naman pong pinaka, buntot ng ating bakterya. Yung mga nakikita niyong buntot dito, flagellum. So yan po ang parts, ang structure ng isang bakterya. Screenshot niyo yan kasi kasama yun sa sasagutan niyo tomorrow. Okay, next is bacteria feeding in different ways. Paano sila kumakain, paano sila, nabubuhay sa loob po ng katawan ng tao or sa labas. So una, heterotrophic bacteria or heterotrophs get their energy through consuming organic carbon. Most absorb dead organic materials such as decomposing flesh. Some of these parasitic bacteria kill their host while others help them. So heterotrophic bacteria derive derive their energy from organic compounds, organic materials. So they may be aerobic or anaerobic, and they are omnipresent and found sa food, sa soil, sa water. Tumutulong sila para i-recycle yung ating natural substances, and they are mostly responsible for the decomposition of organic matter. So they also live as a parasite and cause of various diseases sa atin pong mga plants, sa mga animals, and pwede din nga po sa mga humans. So they are also present in the symbiont as a symbiont in different organisms. Sunod na way po ay autotrophic bacteria or autotrophs or just autotrophs. They make their own food either through photosynthesis using sunlight, water, and carbon dioxide, or chemosynthesis using carbon dioxide, water, and chemicals such as ammonia, nitrogen, sulfur, and others. Autotrophic bacteria are those bacteria that can synthesize their own food. They perform several reactions involving light energy or photons at saka po yung chemicals in order to derive energy from their biological sustainability. And syempre, in order to do so, they utilize inorganic compounds like carbon dioxide, water, hydrogen, sulfide, and etc. para ma-convert po nila ito into organic compounds like carbohydrates, proteins, and etc. which are known to be energy providing molecules in biological systems. So yung autotrophic bacteria are self-sustaining organisms much similar to plants in terms of they are much similar to plants in terms of nutritional dependency. Next is photoautotrophs, bacteria that use photosynthesis. Some types, for example, uh, cyanobacteria and cyanobacteria produce oxygen, and this probably played a vital role in creating the oxygen in the Earth's atmosphere. So others, such as Heliobacteria, do not produce oxygen. Ang photoautotrophs naman class are organisms that can make their own energy using light and carbon dioxide via the process of photosynthesis. Ang word na photoautotrophs is a combination of autotroph. Ang autotroph po or the word for an organism that makes its own food. Yun yung ibig sabihin ng autotroph. An organism which makes
its own food. And yung prefix niya na photo, ibig sabihin ay light. Okay, so green plants and photosynthetic bacteria are examples of photoautotrophs. They are not to be confused with photo heterotrophs, which also make energy from light, but cannot use carbon dioxide as their sole source of carbon. Instead, ginagamit nila ay organic materials. So again, an autotroph is an organism able to make its own food. Ang photoautotrophs are organisms that carry out photosynthesis. Next is chemoautotrophs. So those that use chemosynthesis. And these bacteria are commonly found sa ocean vents and in the roots of legumes such as alfalfa, clover, peas, beans, lentils, and peanuts. Doon natin siya makikita. How do bacteria reproduce? O, ito yung step. Binary fission. So the bacterium, which is a single cell, divides into two identical daughter cells. Right? Divide. And then begins when the DNA of the bacterium divides into two, nagre-replicate siya, and bacterial cell then elongates and splits into two daughter cells, each with identical DNA to the parent cell. And when conditions are favorable, such as the right temperature and nutrients are available, they can divide every 20 minutes. So medyo mabilis din mag-divide ito pong mga bacteria. Pero still depende po ito sa kung anong klase yung bacteria. And yung bilis din ng kanilang pagde-divide is depende doon sa conditions. Kunwari, kung siya ay isang klase ng bacteria na mabilis mag-mutate kapag mainit yung panahon, at mainit yung panahon, pero itong bakteryang ito ay nasa malamig na temperature, 'di baka medyo mabagal, no, maaring mamatay yung bacteria. Pero kung nasa mainit siyang temperature, since yun yung preferred niya, tapos moist pa, so baka mas mabilis, hindi baka, talagang mas magiging mabilis yung pagmu-mutate niya o pagdi-divide niya ng kanyang sarili at pagpaparami ng bakteryang ito. Okay. Ito po ay ayan, kung kayo po ay sensitive sa mga picture, yung mga susunod kasi ay puro examples na. Pero mga ganito lang din naman yung itsura, hindi naman sobrang lala ng mga pictures na nandito. Parang ganyan lang din po. Ito yung mga bacteria or bacterial diseases in humans. Ang una kong example, ang mga paunang part po ng examples ay puro airborne bacterial diseases. Napapasa 'pag umuubo, yung mga droplets na nagmumula sa ating ilong, sa ating bibig kapag tayo umuubo, bumabahin. So una, diseases of the upper respiratory tract. Streptococcal disease are caused by Streptococcus pyogenes. So streptococcal disease, ang symptoms niya ay sore throat. So ito yung parang yung malalang tawag dito, malalang sore throat. Fever, cough, and swollen lymph nodes, and tonsils. Scarlet fever, cough, swollen lymph nodes, and tonsils. At saka skin rash. Again, ito yung malala ng klase ng strep throat. Nagkakaroon na ng mga ganyang puti, tapos namamaga na rin yung tonsils mo. And yun, sobrang sakit. No, ikaw ay inuubo, nilalagnat. Yung sa akin naman nga po, yung na-experience ko, hindi naman ganito pang streptococcal disease. Siya ay sore throat nga lang. Sore throat na ang hirap umimik, hindi ka makaubo. Parang kapag iinom ka, kailangan laging mainit or maligamgam kasi yun yung masarap sa pakiramdam sa sore throat.
Yung problema ko lang kapag ako'y may sore throat, yun nga ang hirap magsalita at saka hindi ako patulugin sa gabi ng ng sore throat. Pero itong streptococcal disease, lalagnatin, uubuhin, tapos masakit siya na malala siyang klase ng sore throat. Transmission, airborne droplets. Ang treatment, penicillin and clarithromycin. Clarithromycin. Complications, rheumatic fever and acute glomerulonephritis. Next is diphtheria. Diphtheria naman po is caused by a prophage harboring strain of Caurobacterium diphtheria. Okay, Caurobacterium diphtheria. So, as dead tissue accumulates, yung membrane forms in the throat or nasopharynx. Ang symptoms po ay sore throat then and low-grade fever. Transmission, respiratory droplets. Treatment, antitoxins and penicillin or erythromycin. Prevention, D DTaP or DTaP vaccine. Not sure lang po ako kung ito ba ay itong vaccine na ito ay nakukuha sa LGU or sa mga public na hospitals ng free kagaya ng flu vaccine. Pero baka since bihira lang yung ganito, baka hindi siya free na binibigay ng LGU or ng mga public hospitals. Nung 2019, isa lang po yung death. 2023. 2018, may 18 cases. 5 yung namatay dahil po sa diphtheria. So, bihira naman siya. Kaso, yun nga po, pwedeng maging cause ng pagkamatay. Hindi naman kaya dapat kapag bumabahin tayo, umuubo tayo, ay may panyo or nagko-cover tayo ng ating bibig. Kaso ang problema 'pag nagko-cover ng bibig ganyan, yung kamay lang din yung ating ginagamit. And after natin i-cover, hindi nga tumalsik yung iyong, tawag dito, yung bacteria, pero nandun siya sa kamay mo and after mo naman i-cover na ganyan, ihahawak mo lang din sa kung saan-saan. So, nalilipat pa din yung bacteria. So, mas safe po kung sa elbow o kaya sa loob ng damit yung gumaganon. Kaya dapat may panyo ka or after mo bumahin ng ikaw ay kamay yung gamit mo, 'di alcohol. Hindi naman yun kaartehan, yun lang po ay nag-iingat. Magkaiba naman yung nag-iinarte ka lang sa nag-iingat ka sa iyong sarili. Nag-iingat kang makahawa and nag-iingat kang mahawaan. Ayun. Kasi hindi mo alam kung ano yung puwedeng maging cause nung bacteria na nakuha mo. Ayan, diphtheria. Next is pertussis or whooping cough. Pertussis or whooping cough is caused by Bordetella pertussis. Symptoms have fever, increasing severe cough, leading to the characteristic of whoop. Transmission, respiratory droplets din po. So, airborne pa din siya. Treatment, erythromycin does not shorten the illness. Prevention, DTaP or DTaP, Tdap vaccine. So same po dito sa diphtheria. Parang itong erythromycin nabibili ata siya ng over the counter lang kahit walang reseta. Parang gano'n po ata yan. Okay, so yung pertussis naman class, ito ay kilala as whooping cough. This is highly contagious respiratory infection na ang cause ay itong Bordetella pertussis na klase ng bakterya. Noong 2018, kung ang diphtheria meron lang siyang 18 cases at 5 yung namatay,
Eto pong pertussis nung 2018 meron siyang 151,000 cases. Globally po ito, hindi naman national lang, global. At ang pertussis po ay nagse-spread ng mas mabilis from person to person, mainly through droplets produced by coughing or sneezing. So the disease is most dangerous sa mga infants. And and it is a significant cause of disease and death dito po sa age range na ito or sa age group na ito. Ang una pong symptoms ay generally nag-a-appear po siya 7 to 10 days after infection. So, matagal bago mo maramdaman yung simptomas after mo ma-expose dun sa bacteria. So, they include mild fever, runny nose, inuubo ka, which is typical, which in typical cases or typical cases, gradually nagde-develop ito into a hacking cough followed by whooping. Kaya sinasabi nila na kapag inuubo ka, kunwari ubo, parang normal na kasi yung ubo at sipon, 'di ba? Parang normal lang talaga na inuubo ka at sinisipon. May mga ubo at sipon na hindi mo na dapat gamutin, 'no, kasi yun ay parang ano sa normal na nilalabas ng katawan mo at, nagpapatibay ng immune system. Pero sabi nga nila, kapag yung ubo mo at saka yung sipon mo ay lampas na ng 7 araw, kailangan mo ng magpa-check-up. Kasi baka iba na yung dahilan. Kagaya nga po nitong pertussis, yung symptoms lumalabas siya 7 to 10 days after mo ma-infect. Kung lampas na ng ayun nga 7 days tapos ay 10 days ganyan, 2 weeks na, na inuubo or sinisipon, eh di kailangan na nating check. Ang pneumonia po ay relatively common na complication po nitong pertussis na ito. Seizure, ayan, siya din po ay complication at saka yung brain disease. Pero nag-o-occur naman siya rarely, 'no, yung mga tao po or yung mga tao na may pertussis are most contagious up to about 3 weeks after nung ang ubo'y magsimula, after 3 weeks. And maraming mga bata who contract the information o the infection have coughing spells at that last for parang 4 hanggang 8 linggo. And ang ginagamit din namang panggamot dito ayan nga pong erythromycin or iba pang klase ng antibiotic para, magamot yung infection. Depende sa kung gaano na kalala yung pong whooping cough whooping cough. Next is, oops, bacterial meningitis. So, ang bacterial meningitis po airborne pa din sa ating upper respiratory tract pa din ang tama. Bacterial meningitis is an inflammation of the membrane surrounding the brain and spinal cord. So, siya po ay isang delikado din na klase ng sakit. Kasi sa brain at saka sa ating spinal cord. Ang spinal cord, nakakonekta yan sa ating pong brain. So, the infection can be caused by Neisseria meningitidis. So, Streptococcus pneumoniae or Haemophilus influenzae. So, ang mga symptoms niya po ay headache, rigid neck, vomiting, sensitivity to bright light. A transmission ay di respiratory droplets pa din. Treatment, early diagnosis ay di-penicillin lamang, cefotaxime or uh, ceftriaxone antibiotics kapag, early diagnosis. So, kapag naman siya ay medyo malala na, eh, mas, matinding klase ng antibiotics yung kailangan. Next is tuberculosis na familiar naman po ang lahat. It is caused by the acid-fast bacilli of, Mycobacterium tuberculosis. Ang symptoms niya po ay chronic cough,
chest pain, and high fever. Yan yung mga paunang symptoms. Yung iba ay umuubo ng may kasamang blood, ano, may mga ganong cases kapag malala talaga. Transmission, kaya ang alam ko kapag yung may kunwari may kasama ka sa bahay na merong TB, ang alam ko hiwalay yung gamit nila, parang gano'n. Hiwalay yung plato, hiwalay yung baso, kapag nililinis hiwalay siya. Basta parang yun yung gagamit niya. Hindi mo puwede kung ikaw ay walang gano'n siyempre, hindi sila puwedeng maki-share ng kung ano yung mga ginagamit mo. Lalo na nga po yung sa pagkain kasi nga maaaring hawa ka dun sa TB na meron yung tao, ayun. So, transmission, inhalation of bacilli, treatment, isonali isoniazid, parami parazinamide, and Rafepin, requires 6 to 9 months. So, medyo matagal din ang gamutan na ginagawa. Prevention, BCG, vaccine available in endemic areas. Vaccine. Typical bacterial pneumoniae. So ito po ay, pneumonia. Ito po ay airborne pa din pero sa atin ng lower respiratory kagaya po ng tuberculosis, lower respiratory tract. Typical bacterial pneumonia so is primarily caused by Streptococcus pa din pneumoniae, uh, Haemophilus influenzae, and Staphylococcus aureus and Klebsiella pneumoniae are other species. Symptoms symptoms: fever, sharp chest pain, cough, and rust-colored sputum. Okay, rust-colored sputum. Transmission: aerosolized droplets. Ang treatment niya penicillin, erythromycin, and prevention ay pneumococcal vaccine. Ang atypical naman, bacterial pneumonia can be caused by Mycoplasma pneumoniae. Ang symptoms niya po ay fever, wala ng chest pain, pero mayroong dry cough. Dito sa typical kasi cough lang, ito dry cough, and and diarrhea at vomiting. Transmission pareho, aerosolized droplets, and erythromycin din po yung gamot. Next, ang sunod pong mga examples ay foodborne and waterborne diseases, bacterial diseases. Botulism. Ang botulism po is a severe form of food poisoning caused by the nerve toxins produced by Clostridium botulinum. Okay? Clostridium botulinum. So, ang botulism po, ang symptoms include blurred vision, slurred speech, and difficulty swallowing and breathing. Botulism is treated by administration of an antitoxin at ang mga patients po often need to be placed on a ventilator. Ang botulism po is again rare pero siya po ay isang klase ng serious na illness na caused by a toxin that attacks the body's nerves. Ayan. So ang botulism causes difficulty in breathing, yung atin pong muscle ay napa-paralyzed kaya, nahihirapan din na magsalita. Nahihirapan na lumunok, dahil nga po yun naaapektuhan din po yung ating muscles, may muscle paralysis and maaari siyang mag-cause ng death. Kasi siyempre yung muscle, may muscle ang heart, kung mapa-paralyze ay di maaari pong ikamatay ng tao. The toxins
or the toxin is made of uh, Clostridium. Ayan, Clostridium botulinum. And sometimes Clostridium botulirum naman po yung tawag nila, and uh, Clostridium, bukod dun sa Botiricum, meron pang Clostridium baratai, Clostridium baratai, bacteria or germs. Yun yung iba pang tawag. Next is Salmonella typhi. Ayan, Salmonella ulit. So, Salmonella typhi po is an acid resistant bacillus that invades the blood. The infection is characterized by fever, abdominal pain, rose spots, lethargy, and delirium. Typhoid vaccines are available, and chloramphenicol is the antibiotic of choice. Salmonella typhi or typhoid fever is a life-threatening daw po na infection na caused ng Bacterium Salmonella typhi. Ano yung typhoid fever ay cause ng bakteryang Salmonella typhi. It is usually kumakalat po through contaminated food gaya nung sabi ko kanina, at saka po tubig, contaminated na water. So once na ang Salmonella typhi po na bacteria ay ingested sa atin, nagmo-multiply sila at nagse-spread sa atin pong bloodstream. So yung urbanization at saka po yung climate change, ano yan ay hindi lamang sa plants at sa basta init lamang or lamig ng panahon nating nararanasan, kundi yung climate change din po ay may potential na i-increase yung global burden po ng typhoid. And ini-increase din po nito yung resistant to antibiotic treatment na ng klase ng treatment nito pong klaseng ito ng bacteria. At yung treatment is making it easier para po sa para po sa typhoid na mas mag-spread sa iba't ibang klase ng communities, lalo na kung yung lugar ay sa access po ng safe drinking water at saka adequate sanitation. Dapat ay matuto tayong siyempre bukod sa maglinis ng sarili ay maglinis ng paligid. Next is Vibrio cholerae. Infects small intestines, producing an enterotoxin, causing profuse watery diarrhea and vomiting. Oral rehydration therapy restores electrolyte and glucose balance in the body. Yun naman po yung cholera. Cholera is an acute uh, parang diarrheal infection na caused by ingestion of food or water po na contaminated with the bacterium na Vibrio cholerae. So ang cholera remains a global threat po to public health, and ito po ay indicator of inequality or lack of social development, since yung cholera or Vibrio cholerae ay vomiting, ganyan, diarrhea, yung kanyang symptoms, siguro under nito yung ang tawag sa sakit na yun, um, under niya yung isa pang klase ng sakit na yun din yung amoeba, yun. Kung familiar kayo dun sa amoeba na sakit, kasi nakukuha din yun kapag may nakain ka at nainom ka na maduming tubig. Ako ay for experience, ako nung parang elementary ako nun, nagkaroon po ako nung gano'n, parang 3 days akong nilalagnat, tapos
kahit anong kainin ko 'di ba kapag ikaw ay may diarrhea, tapos ikaw ay palaging, ah, laging nasusuka ganyan, ay hindi ka pinapagbawalan ka kumain ng dairy products, ng mamantika, yung mga gano'n. So, lagi akong gulay-gulay lang nung mga araw na yun. Pero still, kahit kakakain ko lang, talagang wala, nilalabas ko lang ulit. So, tsaka ako dinala dun sa hospital, yun pala amoeba na yun. So, yung amoeba parang under siya nitong cholera na 'to kasi or cholera, kasi same sila na palagi kang diarrhea, palagi kang nasusuka kapag kumakain. So, parang 2 days ako sa hospital nun na bawal kumain. As in naka-dextrose lang ako, wala akong kinakain kasi yun nga daw po yung ginagawa niya, nilalabas niya lang lahat ng kahit na anong kainin mo, kahit pa tinapay lang yan or kahit uminom ka lang ng tubig. So, kasama yung antibiotic tinuturok lang sa dextrose ko kaya kinailangan akong i-admit dahil sa diarrhea, hindi naman mismong dahil sa amoeba. Kasi ako ay made-dehydrate na sa bahay. So ayun, feeling ko under siya nitong cholera. Next is E. coli or Escherichia, Escherichia coli. Several strains of E. coli can cause various forms of gastroenteritis. Watery diarrhea caused by enterotoxin production is typically a traveler's diarrhea. E. coli is a more serious form of diarrhea that can lead to complications called hemorrhagic colitis. Often, this involves the kidneys, causing hemolytic uremic syndrome or HUS. E. coli is a bacterium that is commonly found in the gut of humans and ng mga warm-blooded animals. So most strains of E. coli are harmless, but some strains, however, kagaya ng Shiga toxin producing na E. coli, yung STEC, that can cause severe foodborne disease, and it is transmitted to humans primarily through consumption of contaminated foods kagaya po ng mga raw or yung mga undercooked na mga meat products, yung mga raw milk, fresh milk, and tsaka yung mga contaminated na raw vegetables and sprouts. Yan, kaya medyo risky kumain ng mga raw na klase ng pagkain. Next naman po ay eto gastric ulcer. So ito'y foodborne pa din, the presence of Helicobacter pylori is responsible for most cases of gastric ulcers. So the exact transmission mechanism is not understood, although yung contaminated po na klase ng food and water is a likely candidate. Hindi pa talaga na-identify kung ano yung pinaka nagiging dahilan nitong gastric ulcer po na ito. Ayan. And then, pero yun kung contaminated na pagkain, food or water po ay maari isa sa mga nagiging dahilan kung bakit po nagkakaroon ng gastric ulcer. So yung high cure rates have been attained with antibiotics and acid suppressors. Peptic ulcer disease. Next is anthrax. Na-mention ko naman na kanina kung ano po itong anthrax na ito. Yan, actual photo. Anthrax is an acute infectious disease caused by a Bacillus anthracis. Human contact can be by inhalation, consumption, or skin contact with pores. Inhalation produces symptoms of respiratory distress and caused a blood infection. Consumption and skin contacts lead to boil-like lesions. Ayan, ang napaso. And ciprofloxacin has been the antibiotic of choice para po magamot itong anthrax na yan. And para po siyang paso sa balat.
And again, nagkakaganyan, puwedeng, ah, na-inhale ano, inhalation or, soil-borne po kasi and, arthropod-borne. Itong arthropod-borne po itong, klaseng ito ng sakit. Ano, consumption, yun nga kahit yung skin to skin contact dito po sa mga may mga anthrax na ito puwede pong ma-infect din tayo, malipat sa atin yoon pong bacteria. Kaya kailangan maingat talaga tayo sa ating magiging yung contact natin sa iba't ibang next is Clostridium tetani. This is the causative agent for tetanus. Familiar naman ang lahat sa tetanus. Symptoms of generalized muscle stiffness and tremors lead to convulsive contractions with an unnatural fixed smile. So, antitoxin and antibiotics can be used to neutralize the toxins and kill the bacterial cells. A vaccine is available for prevention. Parang yung mga turok ng rabies na parang, ang mga public hospitals may free na tinuturok po ng rabies para sa rabies ano 'pag nakagat ka ng aso. Ang anti-tetanus naman po meron din sa mga tawag dito, sa mga public na hospitals and free lamang siya na yun po ay nakukuha natin kunwari yan yung mga, puno ng kalawang, ng rust, ng mga metals kapag tayo nasugatan niyan, natasa ka ng pako, kaya nasabit ka sa mga alambre ganyan, so maaaring makakuha po tayo ng tetanus kaya dapat nagpapaprok ng anti-tetanus. Next is leptospirosis, galing naman sa mga dumi ng hayop kaya kapag mabaha hindi dapat tayo namamaha lalo na kung meron kang sugat sa iyong paa na maaaring maabot nung baha kasi hindi mo alam kung saan nanggaling yung tubig na yun, kung ano na ang laman nung bahang yun and yung bakterya na nagmula doon ay maaaring makapasok mula or dun siya pumasok sa ating sugat at pumasok sa ating katawan. So leptospirosis is a disease spread from animals to humans. Zoonosis ang tawag nila by Leptospira intero interrogans, ayan. Leptospira interrogans. So infected individuals have flu-like symptoms and up to 10% of patients experience a systemic form of disease. Penicillin or doxycycline is the antibiotic of choice. Kalimitan yan sa mga daga, ihi ng daga, dumi ng daga. Kaya dapat, yun nga po, sa mga baha, 'pag tag-ulan, parang dun dumadami yung cases ng leptospirosis kasi nga marami yung napapatubog sa baha. Tapos kapag may konting sugat ka, ta's may dumi nga ng hayop yon madali nang nakakapasok sa sugat mo yung bacteria. Another, ito yung, syphilis na na-mention kanina. Ang syphilis caused by Treponema pallidum. Primary syphilis is characterized by a hantry and if untreated, secondary syphilis occurs and presents symptoms of fever and flu-like illness along with a skin rash. Ano may level siya, primary, tapos secondary hanggang tertiary syphilis is characterized by the gamma. So infected pregnant women can transmit syphilis to the fetus. So delikado siya. Kahit pa nakikita niyo parang nandiyan lang siya sa labas, parang sa skin lang siya, pero kung ikaw ay pregnant na tao, maaari siyang makuha nung iyong anak na nasa sa tiyan. Syphilis. Congenital syphilis. Next is itong gonorrhea. So this is caused by Neisseria gonorrhea.
Women may have symptoms of vaginal and uteral discharge of pus and burning during urination. Nga po pala, itong mga example na ito, syphilis, ay sexually transmitted na siya na klase ng bacteria. Okay? So, ito pong gonorrhea is ganun din. Yan, parang mainit, masakit kapag ikaw ay umiihi. Salpingitis is a potential complication and pelvic inflammation disease may also develop. Since siya ay sexually transmitted, hindi lang sa babae po hindi lang po mga babae ang nagkakaroon nito. Ang males po ay possible din na magkaroon ng ganito. So males may experience urethral inflammation and ganun din masakit, parang mainit, masakit kapag ikaw ay umiihi and discharge of pus. So infected women can pass this tawag dito, bacteria doon po sa kanyang baby, newborn, during birth. No, kasi syempre doon siya dadaan. And then, yun nga po, makukuha din siya nung baby. Next naman po, may questions po ba tayo about bacteria? Tsaka po dun sa mga examples bago tayo mag-move sa virus. Wala. Okay, sige, let's continue. Virus naman. So, ang viruses po, studying viruses was extremely difficult until the 1940s. So, when the electron microscope enabled scientists to see viruses and innovative methods allowed researchers to cultivate them. Since it's 11:20, pwede naman po kayong mag-lunch habang kayo nakikinig ng discussion. Ayan, so viruses are microscopic organisms din po sila that can infect hosts, kagaya po can infect hosts at tayo po yung humans, plants, at saka po yung animals. And they are a small piece of genetic information or DNA or RNA inside of a protective cell. Kagaya ng bacteria kanina. May capsid din sila. Yun din yung tawag sa cell nila, capsid. And some viruses also have an envelope. Viruses cannot, at yung pinagkaiba nila sa bacteria, kung ang bacteria nakakapag-mutate siya, nakakapag-reproduce siya kahit man siya ay nasa saan, basta tama yung temperature sa kanya, ayun. Ang viruses naman po, they cannot reproduce without a host. Okay, kung without a host, kung wala siyang parang pinaka-target victim, kung wala pa siya dun sa katawan, kung saan mismo siya kakapit. And ang some common po na diseases na caused ng mga viruses ay yung flu and yung ubo, ganun din. At saka yung COVID-19 na ating ah, naranasan. Yan po yung mga example na ng mga viruses. So meron tayong foundation of virology, the viruses and virus-like agents. So hindi ko na ito isa-isahin, familiarize niyo na lang po kung ano yung ayan, paano yung laman ng flowchart. Magkaiba, ito ay RNA viruses, ito naman po ay DNA viruses. All viruses are composed of nucleic acid, kaya po meron dun kaninang RNA and DNA, and in either a single-stranded or double-stranded form. So the genome is surrounded by a protein capsid, which is usually subdivided into capsomers. Many viruses have an envelope surrounding the nucleocapsid, and spikes protruding from the capsid to envelope are used for attachment to host cells. So yung genome, ang genome po, that is the entire cell of DNA instructions na nakikita sa cell.
In humans, the genome consists of 23 pairs of chromosomes located in the cell's nucleus. Okay, so dun siya nakalagay. Yung genome nasa nucleus ng atin pong cell and nandoon ay 23 pairs of chromosomes. Ito namang capsomers, the capsomer is a subunit of the capsid. Okay, subunit po siya ng capsid. Again, yung outer layer po ng isang parang yung outer layer ng isang, virus. Ano, subunit po siya nun ng capsid. Yung outer covering. Siya yung outer covering of protein na nagpo-protect doon sa genetic, eto pala, genetic, material noon pong virus. So capsomers are self-assembled to form the capsid. So ang capsid ay binubuo ng mga, capsomers. Ayan, so viruses have helical, icosahe sahedral, and complex symmetry. So isa-isahin po natin itong helical viruses, ayan, complex and, isa ko icosahedron, tama ba? 'Yan, icosahedral or icosahedron na virus. So, this is the viral replication and its control, kung paano po pumapasok yung bacteria sa atin pong cell, sa ating pong katawan. So, una is the attachment, penetration, uncoating, biosynthesis, assembly, and then release. Nag-a-attach siya, unti-unti niyang, sinisira para po siya ay makapasok dito sa ating cell. 'Pag nakapasok na, ayan, penetration tapos uncoating. Ano, nire-release niya na kung ano po yung laman, ano po yung virus na laman niya, hanggang sa pumasok na rin po sa ating nucleus. After nung ano, magde-develop pa yung ating nucleus, ayan, dumami na yung virus at yung cell na yon ay ang mangyayari, nagre-release na rin siya nung, bacteria na yun ay ng bacteria, ng virus po na yun. So eto, virus enters a cell, virus releases genetic code, and then genetic code converts to proteins. Ayan, proteins make copies, karoon na ng madami, and then, viral parts get assembled, nagkakaroon na ng chaining, ayan, dumadami na sila, remdesivir, blocks replication, and then virus slows down kung siya ay tinitreat. Ito ay mga examples ng viral infections, or viral diseases of humans, viral infections of the upper respiratory tract. So una ay influenza pala, hindi ko pa nasabi sa inyo ang okey. Yung helical, akala ko kasi kasama siya dito. Ay hindi pala siya. Okey sige, isa-isahin ko lang 'tong helical. Yung helical or helical viruses, sila po ay they are consist of nucleic acid surrounded by a hollow protein na cylinder or capsid, and they are processing a they are in helical structure, yan po yung kanilang itsura. Eto namang icosahedron or icosahedral, an icosahedral or icosahedron is a three, dimensional shape with 20 faces, which makes it a polyhedron. Kaya icosahedron yung tawag sa kanya din. It is one of, the few platonic, solids. And then ito namang complex symmetry, ang complex symmetry is complex viruses na meron pong distinct shape. Ayan, iba-iba siya. Merong diretsong ganyan pahaba, meron parang may mga paa-paa, and they cannot be grouped into helical or icosahedral or icosahedron kasi nga may kakaiba siyang itsura. And they consist of many separate units na ang tawag po ay capsomers. Ano, and each having
a distinct shape and symmetry. No, kapag ganyan yung itsura, hindi mo maintindihan, di kagaya nito na madali intindihin yung kanyang structure, sa complex symmetry po siya sinasama. Okay. So yon, influenza. Okay, so influenza caused by three arthromyxoviruses. Ang types niya po A, B, and C. And the spike proteins, hemagglutinin and neuraminidase are necessary para po sa viral entry and exit during an infection. So influenza is best prevented with yearly vaccination. Or ang influenza po ay mas kilala bilang flu. May available po tayo na vaccine sa atin pong LGU or free na vaccine sa atin pong LGU na anti-flu. Ayan, so influenza is best prevented with yearly vaccination, although new antiviral drugs can shorten the duration of uh, symptoms. So again, influenza is also known as flu. Siya po ay tawag dito, contagious din. Isang contagious na respiratory illness na caused by influenza viruses. So it can cause mild hanggang severe po na illness, and at times pwede siyang maging cause ng death. Next is SARS. Ano po yung SARS? Severe acute respiratory syndrome. Severe acute respiratory syndrome or SARS represents a newly emerging viral disease caused by a coronavirus. It is spread by person to person contact. Symptoms include fever, headache, feeling of discomfort and body aches. A dry cough and difficulty in breathing often occur. In severe illness, insufficient oxygen reaches the blood and mechanical ventilation is required. So SARS or severe respiratory syndrome is a viral respiratory disease na caused po ng SARS associated coronavirus. So it was first identified po noong pahuli ng uh, 2023, ay sorry, 2003, February 2003, during the outbreak that emerged sa China din noong 2003, and kumalat siya sa iba't ibang bansa. No, bukod pa yung COVID-19 na ating naranasan. So, itong SARS ay sa China din, 2003 naman. Next ay herpes simplex. Yan, herpes. Describes a wide spectrum of viral diseases commonly found in the environment. Among the herpes viruses are the ones that cause cold sores, hmm, HSV1, and genital herpes, primarily HSV2. Nakukuha yung genital herpes kung hahayaan mo lang yung hindi mo gagamutin yung iyong HSV1. Okay, yung una, yung herpes virus that itong cold sores mo na ito. And several antiviral drugs have been developed to treat herpes simplex infection. Neonatal herpes is a possible life-threatening disease transmitted from a herpes simplex infected mother during childbirth. So, pwede din po siyang mapunta sa iyong anak kapag siya ay iyong pinanganak. Yung herpes simplex, yan, viral infection of the respiratory tract. Yan, makikita din po siya sa balat. Makikita na dito sa ating example. Pero yung genital na herpes po is commonly sexually transmitted po siya na klase ng infection.
STI, sexually transmitted infection. So the herpes simplex virus causes genital herpes. And ang genital herpes po can often be spread by skin-to-skin contact during sexual activity. So may mga ilang tao po or some people infected with the virus may have very mild na symptoms or minsan ay wala na symptoms. So they can still able to spread the virus kasi nga hindi din nila alam na meron pala silang herpes, genital herpes or herpes simplex kasi nga wala namang masyadong, symptoms. So yung ibang mga tao naman ay merong nararamdamang pain, nangangati and sore around the genitals. Sa anus, puwede din po siyang maramdaman and sa mouth, sa atin pong bibig. So, there is no cure yet for general herpes. Based on my research, wala pa daw pong cure dito sa genital herpes po na ito. And ang symptoms po often show up after the first, outbreak. So, medicine can ease yung mga symptoms pero hindi siya assurance na mawawala yung iyong sakit. It also lowers yung pong risk of infecting others kapag may mga iniinom na gamot. Yun nga lang po, hindi siya assurance na mawawala yung herpes kasi wala pa talagang gamot para po dito sa genital herpes na ito. Yung paggamit ng condom can help, prevent the spread of a general herpes infection. Pero kayo naman ay mga bagets pa, so hindi niyo pa dapat ginagawa yung mga siyempre gano'ng klase, 'no? Hangga't siyempre hindi pa nagpapaksal. Next, chickenpox, naman po ay familiar na tayo kung ano maaring ilan sa klase or naka-experience na ng chickenpox. Sa inyo meron na nagka-chickenpox nung bata or kahit ngayon na kayo ay mga binata't dalaga na? May naka-experience na sa inyo ng chickenpox or measles? 'Yan meron na. Ako naman ay ang na-experience ko nandito naman yung difference nila. Ang na-experience ko din po ay chickenpox kasi may blisters. Yung tigdas parang same kasi yun, may blisters, tawag dito, may mga may mga tubig-tubig siya. Okay, so another member of herpes viruses is Varicella zoster. So this virus causes chickenpox. Parang common po ito kapag summer, 'pag mainit yung panahon, which is one of the most highly contagious diseases. So the same virus causes, shingles shingles in adults, which can be a painful, debilitating disease. So a cyclovir has been successful at lessening the symptoms. Yan, chickenpox. Ang sunod naman po is measles. So, the measles virus is a member of the paramyxoviruses. Symptoms of measles include a hacking cough, sneezing, eye redness, sensitivity to light, and a high fever. Koplik spots are common along the line. Kagaya po nito nasa example. Ayan. Ang pagkakaiba po ng chickenpox at saka po ng measles ay ito. Ang chickenpox po, incubation period is 10 to 21 days. Ang measles naman po ay 10 to 14 days. So, mas madali ang sa measles. Ang chickenpox, umaabot siya ng 21 days. So, nung ako po ay nagkadigdas, parang ganun nga siya. 21 or parang 3 weeks hanggang yung unang 2 linggo ko, parang dami kong experiences para sa mga binibigay kong examples. Yung 2 linggo ko parang nasa sa kwarto lang po ako na hindi ako lumalabas kasi nga madali siya makahawa din. Pero fortunately ako lang naman po ang nagkaroon sa pamilya nun. Parang
third year high school po ako nung nagkaroon ako ng ganyan. Tapos hindi pa ako nilagnat, pero akala ko yoong yung tubig na yon is kagaya lang nung sa kamay. 'Di ba minsan kapag magabok, ako po kasi 'pag magabok yung paligid, 'pag nangangati yung daliri nagkakaroon siya ng tuldok-tuldok na may tubig, may gano'n po kasi lalo nung bata ako since hindi nga ano, hindi pa gano'n kalinis sa katawan at bata pa. So akala ko gano'n lang siya. Pero yun pala, chickenpox na. Pumasok pa ako ng school nun para kumuha ng card ko. Hindi ko alam na may chickenpox na ako. May tigdas na ako nung panahong yun. So ayan, to 21 days. Tapos, contagious period up to 2 days until rash develops and then until spots scab over. Ang measles naman po 4 days before rash develops and then 4 days afterward. Ang itsura ng rashes po ay kung may rashes ba parehong meron at ang itsura po ng sa chickenpox makate na mapula yung rashes, then that eventually forms blisters. Yung parang lintog yun, parang lintog-lintog po siya. Gano'n din yung sa'kin dati. And then measles naman po ay, non-itchy at saka flat rash lang siya. As in mapupula lang siyang rashes na hindi siya gano'n kakate. May fever, parehong nilalagnat, sinisipon. Ang chickenpox ay hindi, ang measles sinisipon ka. Sore throat, ang chickenpox wala kang sore throat, ang measles merong sore throat. Inuubo din ang merong measles, pero ang chickenpox ay hindi. Ang conjunctivitis, wala ang chickenpox, ang measles ay meron. Lesions in mouth, yun meron ang sa chickenpox, blisters can form in the mouth or puwede din na around kasi 'di ba yung mukha ay nagkakaroon din. And measles naman po meron din. Mga spots can be found in the mouth before the rash appears. So parang mauuna siyang makita sa mouth mo ang measles bago lumabas sa iyong katawan, sa iyong ibang parte ng katawan. May vaccines po ba na available? Meron po pareho. Ano, chickenpox at saka measles. Pero nung nagkaroon ako ng ganito parang di ako nagpa-vaccine pero ang gamot lang na na binigay na ko po nun is para hindi mangate. Kasi kapag daw po nangate tapos kinamot mo siyempre maaano yung mga sugat, lalalim yung pilat nun. So, luckily naman, fortunately wala naman po akong naging pilat mula sa chickenpox. Siguro dahil bata pa rin ako nung nagkaroon ako nun, third year high school nga po. Dalaga na pala, third year high school. So, medyo nabanat-banat pa ang aking balat. Hindi na nakita yung mga bakas ng kahapon. Next is mumps. So, ang mumps naman po ay beke. Yan, parang common din po ito sa parang mga bata commonly ang nagkakaroon po ng beke. Mumps produced by a viral infection from another member of the Paramyxoviruses. Paramyxoviruses. So, the disease produces swollen uh, parotid or salivary glands. The swelling of the testes may be a complication of the disease. Yan nga po yung mumps, parang common siya sa mga bata. Yung parang bukol dito, beke. Hindi siya, ang alam ko, sa pagkakaalam ko, hindi siya masakit. Parang yung ramdam mo lang na may bukol ka dito. Tapos hindi naman siya parang binibigyan lang din ng gamot na hindi naman siya gano'n nakakamatay, parang hindi siya gano'n na nakakatakot kagaya ng ibang klase ng sakit na nakikita sa labas ng balat natin. Next is polio. Ayan, so the polio virus passes into the blood and invades the nerve. So polio affects nervous tissue, often leading to permanent paralysis and muscle atrophy.
So a polio vaccine has eliminated disease from most of the world. So may polio vaccine po tayo na available sa ating mga hospitals. So ang polio po is highly infectious disease and mostly ang naapektuhan po nito is yung mga young children that attacks the nervous system. And this can lead po to spinal and respiratory paralysis. And in some cases, ay nakakamatay din po itong ah, polio po na ito. And polio has existed since parang prehistoric pa lang. Prehistoric times pa lang po meron ng polio hanggang 'yan, gano'ng panahon or ancient Egyptians meron ng polio. So ngayon, 'yun meron na po tayong vaccines na puwedeng i-take para maiwasan yung pagkakaroon nito. Ayan, next po is fungi. So fungi, single cell din po siya or very complex yung multicellular organism. Found in just about any habitat but most live on land, mainly in soil or on plant material rather than in sea or fresh water. Ang mushroom, 'di ba? Under po siya nitong fungi na ito. Nakikita natin sa mga katawan ng puno, sa mga ilalim ng plants, sa lupa. Sabi nila kapag kumikidlat, dun maraming tumutubo na na mushroom. Hindi ko na lang na-search kung anong explanation nun, pero parang true yun. So, ang fungi po can be a single-celled or very complex nga po na multicellular organism. So, they are found in just about any habitat but most live on land, live on the land and mainly in soil or on plant material rather than in sea or fresh water. So, a group called the decomposers grow in the soil or sa mga dead po na plant matter kung saan they play an important role in the recycling of carbon and other elements. So some are parasites po of plants causing diseases at kagaya na lamang nung mildews, rusts, scabs, at saka canker. Sa mga crops or in crops po, fungal diseases can lead to significant monetary loss sa atin pong mga farmers. A very small number po of fungi cause diseases in animals and sa human naman po, ito yung this include skin diseases kagaya po nung athlete's foot, yung ringworm at saka trust. So under po yun ng thrush, under po yun ng fungi. Ayan, types of fungi. So fungi are subdivided on the basis of their life cycles. So the presence of structure of their fruit body and the arrangement of the type of pores they produce. So there are three major groups of fungi: multicellular, filamentous molds. Pangalawa, macroscopic filamentous fungi that form large fruiting bodies. Sometimes the group is inferred as the mushrooms, but the mushroom is just the part of the fungus we see above ground, which is also known as the fruit body or fruiting body. And single-celled microscopic yeast. So isa-isahin natin 'tong mga 'to. Multicellular filamentous molds, so made up of very fine threads or hyphae keep growing and intertwining until they form a network of threads called mycelium. Digestive enzymes are secreted from the hyphal tip, and these enzymes break down the organic matter found in the soil into smaller molecules which are caused or which are used by the fungus as food. So multicellular filamentous molds
are molds that are made up of very fine threads. No, yun nga pong harpy. And some of the hyphal branches po na naggo-grow into the air of into the air, and spores from uh spores form on these aerial branches. So yung spores are specialized structures with meron siyang protective coat that shields them from harsh environmental conditions, kagaya ng pagda-dry ng mga ah, pagda-dry ng mga land, kasi mas madali sila sa mga parang wet na environment. So yung kanilang protective coat, yun yung nagsasalba sa kanila kapag nag-dry out yung lugar kung nasasaan sila, at kapag mataas yung temperature or kapag po mainit. Next is the macroscopic filamentous fungi. Grow by producing a mycelium below ground. They differ from molds because they produce visible fruiting bodies, commonly known as mushrooms or toadstools, that hold the spores. So ang macroscopic filamentous fungi naman po is uh, also grow by producing a mycelium below the ground. And yun nga, naiiba lang sila dun sa molds because they produce visible fruiting bodies. So the fruiting body is made up of tightly packed na mga harpae, which divide para po makapag-produce sila ng different parts of the fungal structure. So, gano'n po yung ginagawa nila. So, yan, honey mushroom, fungus, Armillaria. Next is yeast. Type pa din po siya ng fungi. So, yeast, small, lemon-shaped single cells that are about the same size as red blood cells. They multiply by budding a daughter cell off from the original parent cell. So scars can be seen on the surface of the yeast cell where buds have broken off. So one of the most widely used model organisms for genetic studies, sac- and and uh, Saccharomyces. So Saccharomyces. So, ang yeast naman po ay yan nga, very small, na parang mga lemon ang kanyang mga shape. Yung yeast na Saccharomyces ay it plays an important role sa in the production of bread. 'Di ba gumagamit tayo ng yeast kapag, nagbe-bake ng bread. And in brewing din po. So ang yeast are also one of the most widely used model organism for genetic studies. Kunwari yung sa mga, for example, yung in cancer research ginagamit siya. And other species of yeast, kagaya po ng Candida, parang nandiyan po din sa slide na yan, are opportunistic pathogens that cause infections sa mga individuals po who do not have a healthy immune system. Next is fungal disease on humans. So ito yung mga example ng fungal infections. Fungal nail infections, yan makikita niyo dyan sa example. Common infection of the fingernails or toenails that can cause the nail to become discolored, thick, and more likely to crack and break. Kagaya ng nasa example, parang naninilaw siya. Tapos nagiging parang rough yung ibabaw nung tawag dito, nung nail. And then infections are more common in toenails than fingernails. Bakit po siya mas common? Ang fungi po mabilis dumami kapag medyo wet yung kanyang kinakapitan. So ang paa
Lalo na kung palaging naka-close shoes ang isang tao ta's may ganyan siya na na fungal infection, mas mabilis siyang kumakalat sa paa kaya mas common po siya sa paa kaysa sa kamay. Kasi ang paa lagi nga po nakapasok sa medyas, sa sapatos, pero ang kamay laging nasa open, nahahanginan. And then, infections are more ayan ko toenails. The technical name for the fungal nail infection is onychomycosis. Pero parang kapag lumala siya parang tawag dito, natatanggal yung kuko, pero don't worry, tumutubo lang din naman ulit 'yan. May mga gamot din naman na puwede pong i-take. Symptoms, nail with fungal infection are often discolored yellow, brown, or white, thick, and fragile or cracked. Ayan, parang kumakawang din siya dun sa 'di ba yung nails po natin nakakapit siya dito sa ibabaw ng skin ng atin pong daliri. So, parang 'pag nanilaw siya na ganyan or nag-discolored siya, unti-unti din siyang unti-unti ding natatanggal yung pagkakakapit niya dun sa ating balat. So, mabilis siyang mag-crack tapos yun nga, nagiging makapal siya. Pero yun nga po 'pag siya naman ay natanggal, so natanggal na rin yung fungi dun sa inyong daliri, 'pag tumubo yung panibago, okey na yun. Next, ringworm. Ringworm naman po caused by a fungus. This called ringworm because it can cause a circular rash. O kaya siya tinawag na ringworm dahil sa kanyang shape. Siya po ay pabilog. That is usually red and itchy. Anyone can get ringworm. The fungi that cause this infection can live on skin surfaces and on household items such as clothing, towels, and bedding. Kaya mahirap din talagang mag-share. Ano kung hindi malinis ang iyong ka-share sa higaan, sa damit, yung towel parang hindi naman talaga siya dapat shine-share. Pero yun, maaring makuha mo yung ringworm. So, ringworm goes by many names. Kasi yung name din po ng ringworm ay depende, ayan, other names of ringworm are based on its location on the body. For example, baka merong nalilito sa inyo kung anong pinagkaiba ng ringworm sa athlete's foot. Yun po ay the same lamang. Siya ay ringworm, pero dahil siya ay nasa sa paa, ang tawag sa kanya ay athlete's foot. Okay, so same lang po yun. Symptoms, itchy skin, ring-shaped rash, basta siya'y pabilog at nangangati, ringworm. Red, scalpy cracked skin, and hair loss kung siya ay nasa sa may ulo. Okay, so talagang tatanggalin niya yung buhok kung saan merong ringworm ta's siya nga po ay makate. Candidiasis. Think ayan. Candidiasis naman po is infection caused by a yeast, a type of fungus called Candida, yan. Candida normally lives inside the body, so sa loob po siya ng katawan, in places such as mouth, throat, gut, and vagina. And on skin without causing any problems. So sometimes candida can multiply and cause an infection if the environment inside the vagina changes in a way that encourages its growth. So candidiasis is a in the vagina is commonly called vaginal yeast infection. Ayan. So, sa mga girls, vaginal yeast infection po yung tawag sa kanya. Other names for this infection are vagina candidiasis or vulvovaginal candidiasis or vaginitis. Ang symptoms niya ay vaginal itching or soreness, pain during sexual intercourse, pain or discomfort when urinating, and abnormal vaginal discharge. So, yun po yung kanyang symptoms. Candidiasis. Pwede po siya sa mouth, throat, gut, and vagina. Okay, so ang alam ko hindi lang siya sa mga girls. Ano, puwede siya sa male, pero sa ibang part. Pero sa girls, yun nga po, puwede sa vagina.
Ayan, candidiasis pa din po ito, ganyan yung itsura niya kung siya ay sa mouth. Candidiasis in the mouth and throat is also called thrush or oropharyngeal candidiasis. So, candidiasis is in the esophagus, yung pong tube na nagko-connect sa ating throat, lalamunan natin at saka sa ating stomach ay tinatawag na esophageal candidiasis or Candida esophagitis. So, esophageal candidiasis is one of the most common infections in people living with HIV at saka po AIDS. So, yun, meaning, hindi nga lang po siya sa women, puwede din po siya sa men, 'no, kasi isa siya sa mga common infections po ng mga taong may HIV at saka AIDS, yung nakukuha po through sexual intercourse din. Candidiasis in the mouth and throat can have many different symptoms, including white patches on the inner cheeks, dito po sa pisngi natin, sa loob, sa atin pong tongue at sa roof ng atin pong mouth, ngala-ngala, and throat, kagaya po ng nasa sa picture. Redness or soreness, cotton-like feeling sa atin pong bibig, loss of taste, pain while eating or swallowing, and cracking and redness at the corners of the mouth. So, yun po yung kanyang symptoms. And that's it. Do you have any questions po or clarifications about lesson 2? Meron po ba tayong tanong? Wala. How about the others po? Iilan lang yung nag-thumbs down para makita ko din kung kayo ay nandiya-diyan pa at nakikinig pa. Okey. I-a-ask ko lang din po, kamusta yung binigay kong assignment? Nakapag-research na po ba kayo ng example na ipe-present bukas? Ready na po ba ang ating mga examples? At least 2 ha? Ayan. So, marami ay okey na ano, tapos na sa examples. At least 2 po. Again, maximum na siguro ang 3 minutes para po sa ating presentation. Matagal naman na yung 3 minutes, siguro mga 2 minutes. Kaya niyo ng i-present. Kung may magtatanong, "Ma'am, kailangan pa po bang mag-print?" Ganyan. Wala naman na kayong material na ipapasa sa'kin, 'di niyo na siya kailangang i-print. 'Yun ang oral ang inyong 'yun ang oral na presentation niyo yung ge-gradean ko. Kasi papaliwanag niyo naman dun yung inyong example. And pero kung gusto niyong mag-print halimbawa ng picture, ano, kung ano yung itsura nung kung ano po yung inyong ipinapaliwanag na application ng biology sa engineering, then puwede naman po para makita ng inyong mga kaklase. Pero hindi naman na siya kailangan or hindi siya required. Basta maipaliwanag niyo ng maayos at naintindihan namin kung ano yung binibigay mong example, eh, di ayun. And nga po pala tomorrow, ang nakalagay po sa ating schedule ay 1 PM pero asynchronous. So, tayo po ay magsisimula ng 2 PM. Okey, 2 PM po tayo magsa-start kasi yung asynchronous class ang alam ko kaya siya naka-asynchronous may iba pang gumagamit ng room. So, kahit gustuhin ko man na magsimula po ng maaga para makauwi kayo ng maaga, kayo 'di ba sa inyo ay merong mga offer? 'Yan, may mga taga Mindoro pa. Kayo ga'y uwian bukas? Yung mga taga malayo sa inyo, taga Laguna, Quezon, Mindoro, uwian kayo? Yes, mga 'pag ba lumabas kayo ng kasi nakalagay sa schedule natin hanggang 6, 'pag ba lumabas tayo ng 5, may aabutan pa naman kayong biyahe. Okey pa naman yun, yung paglabas ng 5? Okey sige. Ta-try natin na lumabas na tayo ng 5. So dun lang naman tayo magtatagal sa presentation. Kung mag-a-agree yung iba ninyong kaklase pero bukas na natin i-ano, yung mga taga-malayo, paunahin na natin ang presentation para kung sakaling di pa tapos ng 5 puwede na silang umalis. Pero 5, try natin na makalabas na kayo ng 5 para makauwi din agad kayo since kayo ay mga balikan.
ayun. So ready na naman ano ating presentation para bukas, marami ang nakapaghanda na. So dahil meron pa tayong isang oras na natitira, continue natin ang ating discussion. Okey, kasi again, kumain kayo habang uma-attend ng klase. May klase ga